ikinubli niya rito. So kung ang Diyos ang nagkumpli, ito halimbawa, example natin. Halimbawa, nagtago tayo ng isang, talagay natin isang gamit. Kung nagtago tayo ng isang gamit, ngayon, ipahanap mo sa iba, di ba hindi yan mahanap? Kung hindi yung nagtago mismo. Katulad lang po yan sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang nagtago sa kaharian ng Diyos dito? Di ba ang Diyos? So kung ang Diyos ang nagtago dito, sino ang nakakaalam kung nasaan ngayon? Di ba? Siya rin yung Espiritu ng katotohanan. So ibig sabihin, alam natin kung sino ang magbubunyag. So mga kapatid, ang nakasulat dito sa banal na kasulatan, napakatalinghaga mga kapatid. Kung hanggang dito lang tayo, basa natin, hayop. Kasi pag sinabi kasi hayop, na natin maintindihan eh. Kasi ang nakasulat dito sa Apokalipsis, puro hayop. Puro hayop kasi ang nakasulat dito. Kaya ngayon mga kapatid, ang paliwanag namin dito, bakit si Marcos may kaugnayan dito sa banal na kasulatan? Bakit marami rin galit kay Marcos? Sabi na, diktador si Marcos, ganito si Marcos sa panahon niya, sa panunungkulan niya, gumawa siya ng martial law. Di nila alam, ang martial law nakasulat sa banal na kasulatan. Na matupad lang niya ang nakasulat dito para sa isang bansa. Dahil si Marcos, sa totoo lang mga kapatid, sa mga hindi nakaunawa, isang instrumento to ng Diyos para sa pagganap dito sa banal na kasulatan. Dahil isa siya sa instrumento para makita natin ang kaharian ng Diyos na nasa isang bansa. Kaya nga kami mga kapatid sa Kingdom of God, sa pamumuno ng aming founder na si Mahal na Haring Pilimon Oriang Bonanza, nagsasabi na si Marcos walang kasalanan. Bakit hindi natin ipalibing si Marcos? Na si Marcos, kung tutuusin, pag ito maipalibing, darating ang 2017 onward ang Pilipinas. May pagbabago. Ayaw ba natin to? Ano masabi ni Duterte? Kailangan ang Pilipinas magkaroon ng pagbabago. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Kasi pag binalikan mo yung nakaraan, hindi mo maano yun, may wagli yun, hindi ka maka-move on. So, pag si Marcos, na ipalibing natin, 2017 onward, Pilipinas siya, 2022, ang laki ng pagbabago. Yung wealth na hinahanap natin, makakanta natin ng kayamanan. Dahil isa sa mga naghawak, bulkar na natin, isa sa mga naghawak sa kayamanan, si Marcos. Sabi, bakit may kayamanan si Marcos? Di ba natin alam na si Marcos, sa panunungkulan niya, ang laki ng kayamanan dahil sa ginto na naman. Ang ginto, ang ginto, kayamanan ng Diyos yan mula kay Solomon. Ginawang instrumento si Marcos, pinakuha ng Diyos kay Marcos. Itinago ni Marcos yun sa mga bansa. Ngayon, sino na nagmamayari? Sino ba si Marcos? 2017 onward, may pagbabago ang Pilipinas. So mga kapatid, si Marcos may kaugnayan dito sa hula sa banal na kasulatan tungkol sa isang bansa na paglalagyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Ngayon,